Dalian mong maglakad, Luisa. Kapag nasa palengke, hindi pwedeng babagal-bagal. Mauubusan tayo ng pambili ng isda niyan eh. Hoy, kumare, ang mahal naman ng isda mo. Wala na bang tawad to? 1 kilo naman ang bibiling ko eh. Naku, Shelo, pasensya na. Kaunti kasi ang nahuling isda ng asawa ko eh. Kaya sagad na talagang 100 piso. Diyos ko naman, Mare. Parang wala naman tayong pinagsamahan yan. Ibigay mo na sa akin to na 80. Hindi talaga pwede, Mare. Ilang araw nang walang matinong huli, no? Nagmahal na rin ang gasolina. Para namang hindi tayo magkaibigan. Hindi kayo yayaman ng asawa mo sa sobrang mahal na mga paninda nyo. Naku, mabulok sana yung mga isda mo. Che! Pasensya na po kayo sa inasal ng nanay ko. Padabog na umalis si Aling Shelo nang hindi siya pagbigyan ng kanyang kumare sa presyong gusto niya. Ang kanya namang anak na si Luisa ay walang ginawa kundi ang buntutan ng kanyang ina at manghingi ng tawad sa mga taong masisigawan ito sa loob ng palengke. Habang tinatahak nila ang maliit na daan sa palengke, wala pa ring tigil ang bibig ni Aling Shelo sa kakatalak. Ang baho naman ng pwesto nyo. Kung sa bagay nasa palengke naman kayo, nakalugar ang pagiging marumi at makalat. Bigyan mo nga ako ng 1 boteng suka pati na rin asukal na pula. Ito, bibigyan na rin kita ng 1 pang bote ng suka tapos laklakin mo para naman manahimik yung bibig mo tuwing dadaan ka rito sa tindahan ko. Sa susunod sa grocery store ka bumili, wag dito. Aba, ikaw pa ang galit? Ikaw lang ang binibilhan? Totoo naman mabaho ang pwesto mo. Sa susunod kasi maglinis ka. Palengkera talaga ugali mo eh, no? Nay, tama na po. Tara na. Pasensya na po kayo, ate. Nako, Luisa, manahimik ka nga. Kanino ko pa naririnig yung mga pasensya mo sa mga taong yon? Totoo naman ang mga sinasabi ko eh. Sikat na sikat si Aling Shelo sa palengke. Minsan ay mismong mga tindera na ang umiiwas sa kanya. Ubod kasi siya ng ingay at punong-puno ng reklamo. Hindi lang sa amoy ng pwesto o presyo ng mga paninda, kundi pati na rin sa pisikal na anyo ng mga nakakaharap niya ay may nasasabi siya. Luisa, tignan mo yung anak ng kapitbahay natin, oh. Buntis na yata. Parang balyena na sa sobrang taba eh. Kaya ikaw wag ka muna magbo-boyfriend-boyfriend. Mahuli lang talaga kita na nakikipaglandian ako. Malalagot ka talaga sa akin. Opo, Nay. Daan muna tayo rito sa Ulikbang Tindero. Bibili lang ako ng bagong bilao. Ano po sa inyo, Ale? 1 bilao nga, yung pinakamalaki. Bigyan mo na rin ako ng tawad dyan, Toy, ha? Ito po, ibigay ko na lang po ng 50 sa'yo. Diyos ko, Toy. Ang lalaki naman ng tigyawat mo. Kitang-kita pa rin kahit ang itim-itim mo na. Dapat dyan maligo ka araw-araw. Maghilamos ka rin bago ka matulog. Hindi maipagkakaila na maputi si Shelo. Ang kutis niya ay parang gatas. Walang bakas ng kahit anong sugat. Ngunit mahahalata na rin sa itsura niya na nasa edad 50 na rin siya. Kaya masasabing gandang-ganda lang siya sa kanyang sarili. Walang nagawa ang tindero kundi ang yumuko dahil sa hiyang naramdaman ito. Samantalang umalis naman sa tindahan si Shelo na parang walang nangyari. Tuwing umaga, maagang bumabangon si Aling Shelo. At sa simula pa lang ng araw, rinig na agad sa kanilang bahay ang kanyang malakas na boses. Luisa, Andre, tanghali na. Pag hindi pa kayo bumangon dyan, bubuhusan ko na kayo ng tubig. Opo, Nay. Nagliligpit lang po ng higaan. 6:00 pa lang ng umaga eh. Naantok pa ako. At bakit nagdadabog ka dyan, Andre? Manang-mana ka talaga sa tatay mong tamad. Ayan tambakan labahin mo. Laban mo yan ngayon din ha. Kapag yan naabutan ko nakatambak pag uwi ko mamaya, ipapatapon ko talaga yan sa labas ng bahay. Saan po kayo pupunta, Nay? Saan pa ba? Di magsisimba. Alam mo namang linggo ngayon. Magluto ka na lang ng adobo para sa tanghalian ha. Masayang pumasok si Aling Shelo sa simbahan kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Fe. Matagal-tagal din silang hindi nagkita dahil pumunta ng Maynila ang kanyang kaibigan dahil pinasyal siya doon ng kanyang mga anak. Nako best friend, marami-rami na ring nagbago dito sa lugar natin kahit 1 buwan ka lang na malagi sa Maynila. Alam mo ba, bago na ang pari dito ngayon. Hindi nga lang magaling magmisa. Ang sabi-sabi pa bakla raw yan. Ikaw talaga, Shelo, kung ano-ano ka. Maya-maya karmahin ka na sa mga pakikialam mo sa buhay ng iba. Nasa simbahan pa naman tayo.
Ito naman, narinig ko lang naman yun. Shh! Tumahimik ka na nga muna. Magsisimula na ang misa. Maraming naging komento si Aling Shelo sa mga sinasabi ng pari sa misa. Ngunit hindi naman siya pinagtuunan ng pansin ng kaibigan nito. Bumuntong hininga na lamang siya nang mapansin niyang hindi pa rin umiimik ang kanyang kaibigan. Kaya po tayo, ugaliin po nating makialam sa kapwa. Pero sa tamang paraan po. Sa paraan ay kakabuti ng kapwa natin dahil nangialam tayo. Simple lang naman po ang ibig sabihin nun. Kung ang pakikialam po natin ay hindi kabubuti, manahimik na lang po tayo. O di ba? Walang kwentang sermon ng paring yan. Pare-pareho lang naman ang pakikialam eh. Ano ba naman, Ineng? Mas malakas pa ang boses mo kaysa sa pare ah. Ang mabuti pa huwag ka na lang magsimba. Manahimik ka nga dyan, tanda ha? Alam mo, buti pa lumabas na lang tayo, Shelo. Pinagtitinginan ka na ng mga tao rito. Makikipagtalo pa sana si Aling Shelo sa matanda, ngunit mabilis siyang hinatak ni Aling Fe palabas ng simbahan. Wala naman siyang nagawa kundi tignan ng masama ang kanyang kaibigan at umuwi na lamang. Naiinis niyang ibinato ang sapatos na suot niya sa gilid ng pinto at ibinunto ng galit na kinikimkim niya sa kanyang mga anak. Ate, kinakabahan ako. Baka mapagalitan tayo ni inay. Dapat kasi hindi mo na ako hinintay. Mapapagalitan din ako nun kapag hindi tayo umuwi ng sabay. Ang mabuti pa, dalian na lang natin. Ineng, baka naman pwede mo akong tulungan. Ay, oo naman po, Lola. Ano po bang gagawin natin? Maaari mo ba akong itawid dun sa kabila? Gabi na kasi at hindi ko na rin maaninag ang mga sasakyang dumaraan eh. Naku Lola, ako na po magdadala ng mga gamit nyo. Sakto naman po, tatawid din po kami ni ate. Itinawid ng magkapatid ang matanda ng walang pagdadalawang isip. Ngunit sa hindi kalayuan, nakaabang ang kanilang ina. Hinihintay na ang pagdating nila. Mabilis na naglakad si Aling Shelo papunta sa kanyang mga anak at walang pakundangang hinila sa buhok ang anak nitong si Luisa. Halika nga ritong babae ka. 8:00 na ng gabi. Nay, pasensya na po. May kailangan po kasing gawin si Andre sa school kaya po ginabi kami. Nako, bitiwan mo nga ang bata. Nasasaktan na ang anak mo sa ginagawa mo. Huwag ka nga makialam dito. Anak ko to. Kaya pagagalitan ko sila kung kailan ko gusto. Pasensya na po Lola. Mauna na po kami. Salamat sa inyo, iho. Pagkarating nila ng bahay, agad na humingi ng tawad ang magkapatid, ngunit patuloy pa rin sa pagbibigay ng sermon ng kanilang ina. Wala namang nagawa ang magkapatid kundi ang makinig dito. Hinihintay na matapos na lang ang pagsasalita nito. Di ba ang sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapagabi? Ikaw ang matanda, Luisa. Bakit hindi mo pagsabihan ng kapatid mo? Isa pa, huwag kayong lumapit sa matandang yon, ha? Mabilis kayo nagtitiwala. Paano kung sindikato yon? Pasensya na po, Nay. Kasalanan ko po talaga kung bakit kami ginabi ni ate. May ginawa po kasi kami sa school eh. Pinagtatakpa mo lang ang ate mo eh. Baka mamaya may boyfriend ka na, Luisa, ha? Malilintikan ka talaga sa akin. Wala po, Nay. Totoo po yung sinasabi ni Andre. Hinintay ko po siyang matapos sa project niya sa school. Mga katwiran nyo, nagpagabi pa rin kayo. At yun ang problema ko. Lalo ka na, Luisa. Babae ka naman tapos gagabihin ka rin sa daan. Tignan nyo, dahil ginabi na kayo, hanggang ngayon wala pa rin hapunan. Pagod na nga ako kakatrabaho, ganito pa pag uwi ko. Dalian nyo na! Opo, Inay. Maagang gumising si Aling Shelo. Sabado kaya naman naisipan niyang dalawin ng kanyang kaibigan. Mula kasi nung nagsimba sila, walang sumubok na kausapin o manghingi ng tawad sa bawat isa. Luisa, gumising ka na. Samahan mo ako sa ninang mo. Ihatid natin tong regalo kong vase sa kanya. Siguradong matutuwa yon. Andre, ikaw muna mag-asikaso dito ha. Baka naman puro cellphone na naman ang atupagin mo. Bakit po, Nay? Birthday po ba ni Ninang Fe? Hindi. Nakita ko lang to sa Japan Surplus. Alam mo naman ang ninang mo, sobrang hilig sa mga vase. Mag-asikaso ka na ha, at baka mamaya hindi pa natin yun maabutan. Hindi naman kalayuan ang bahay ng kanyang kaibigan.
Kaya kahit na may kabigatan ng vase nitong dala, masaya niya itong binitbit. Umaawit pa siya habang naglalakad ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya napansin ang kasalubong niyang matanda at aksidente niyang nabunggo ito kasabay ng pagkahulog ng hawak niyang vase. Ang kaninang sayang nararamdaman ni Cielo napalitan ng galit. Samantalang agad namang tinulungan ni Luisa ang matandang natumba sa sahig. Lola, ayos lang po ba kayo? Ikaw na namang matanda ka? Wala na akong mabibilang pa nito. Tingnan mo ang ginawa mo. Uugod-ugod ka na nga tapos hindi ka pa tumitingin sa dinaraanan mo. Diyos ko, wala namang pinalampas si Cielo. Kahit matanda, pinapatulan. Bakit ako ang may kasalanan, Ineng? Ikaw ang nakabangga sa akin. Sinisisi mo pa talaga ako? Ang galing mo namang matanda ka. Bayaran mo to. Pasensya ka na, Ineng. Wala akong maibabayad sa'yo. Tumalikod ang matanda. Ngunit hindi pa man ito nakakahakbang palayo, mabilis na inagaw ni Aling Cielo ang tungkod na hawak nito at ibinato sa malayo. Masama niyang tinitigan ng matanda habang dinuduro-duro ang mukha nito. Perwisyo ka, matanda ka. Wala ka nang ginawa kundi sirain ang araw ko. Kung hindi mo babayaran ng vase na nabasag mo, ipapabarangay kita. Nay, tama na po. Aksidente naman po ang nangyari eh. Mahiya ka naman, Cielo. Ikaw ang nakabangga sa matanda tapos ikaw pa tong galit. Ikaw, Luisa, manahimik ka dyan, ha? Ang mahal nitong vase na to. At ikaw naman babae ka, huwag ka nakikialam dito. Ang pakialaman mo yung asawa mong sumakabilang bahay. Kaya ka pinagpapalit sa ibang babae. Napakasama talaga ng tabas ng bibig mo. Naway parusahan ka ng Diyos. Ang dami mo ring satsat. Bayaran mo ang vase na nabasag mo. Tanda-tanda mo na kasi kung saan ka pa nagpupunta. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi mo binabayaran ang vase ko. Isang oras na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin natapos ang pagbibitaw ng masasakit na salita ni Cielo. Wala ring nagawa ang matanda kundi isuko niya ang huling salapi na sana'y pambili nito ng gamot. Samantalang mabilis namang umalis ang mag-ina nang maiabot na sa kanila ang 300 piso. Nanghihinang pinulot ni Lola Ellie ang kanyang tungkod at masamang tiningnan ang tali sa buhok na nahila niya kanina bago umalis si Cielo. Sisiguraduhin kong babalik lahat sa iyo ang kasamaan na ginawa mo sa kapwa mo. Luisa! Aray! Ang sakit ng lalamunan ko! Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit parang namumula po ang bibig nyo? At saka, Nay, yung leeg nyo po, na paano po yan? Parang may mga kaliskis ng isda. Ang kati-kati nga eh. Nagkaganito ang balat ko pagkatapos kumain. Baka mamaya hindi na sariwa ang nabili mong manok, Andre. Sigurado naman po kung sariwa yung inihaw na manok, Nay. Walang tigil sa pagkamot ng leeg at bibig si Cielo. Hindi niya rin mapigilang hindi mainis dahil sa sobrang kati ng mga ito. Nagdabog siyang pumunta sa kanto upang magreklamo at pinagsisigawan ng tindero na nabilhan ni Andre ng manok. Tignan mo nangyayari sa leeg ko. Yan lang ang kinain ko tapos nagkaganito na ako. Sariwa po mga manok na tinda namin dito. Kita niyo naman po bagong katay ang mga to. Sinungaling. Baka kaya ako nagkakaganito'y malapit nang mabulok ang mga manok nyo. Kung ganun po, huwag na kayong bumili dito. O ito, ang 100 na binayad ng anak nyo. Umalis na kayo at huwag na po kayo mag-iskandalo rito. Nahihiyang hinila ni Andre ang kanyang ina paalis sa tindahan. Galit na galit naman si Cielo na naglalakad at walang preno sa pagsasalita. Punong-puno siya ng reklamo at paninira. Kesyo luma na, mahal pa at marumi ang mga binibenta nitong ulam. Wala namang nagawa si Andre kundi ang yumuko. Nahihiya sa mga pinagsasasabi ng kanyang ina na naririnig ng mga taong dumaraan. Gabing-gabi na pero wala pa rin tigil sa kakaputak si Cielo. Ang babait naman ng mga anak niya, pero siya, tinalo pa ang Armalite sa sobrang ingay. Nako, Manang, hindi na bago yan. Nung nakarang araw nga may kinawawa yung matanda eh. Yung albularya, si Lola Ellie. Oo nga ate, sa totoo lang, bibili sana ako ng inihaw na manok kanina pero hindi ako nakabili. Paano kasi nag-iskandalo siya ron sa tindahan?
Isang himala na lang talaga na mananahimik yan si Shelo. Matapos ang panggugulo ni Shelo sa tindahan, mabilis siyang naligo at pinaglalagyan ng ointment ang kanyang leeg. Ngunit hindi pa rin nawala ang katim nito. Nagpasya na siyang uminom ng gamot sa allergy sa pagbabakasakaling gumaling, subalit matinding antok lang ang kanyang naramdaman. Mag-alas 3 ng madaling araw nang magising si Shelo. Dahil sa boses na kanina pa gumugulo sa kanyang pagtulog. Hindi ako masama. Hindi ako maingay. Hindi ako talakera. Nay, sinong kausap mo dyan? Hindi ako masama. Ano nangyayari, Nay? Sinong kausap nyo? Madaling araw na po, ayos lang ba kayo? Shh! Huwag kayo maingay. Magagalit siya. Hindi alam ni Luisa ang gagawin sa kanyang ina ng mga sandaling yun. Hating gabi na at sa katahimikan ng dilim ay narinig niyang may kausap ang kanyang nanay. Mabilis na tumayo si Luisa mula sa kanyang higaan at kaagad na nilapitan ang kanyang nanay. Ayos lang po ba kayo, Nay? Kanina pa kayo nagsasalita mag-isa dyan. Hindi ako mag-isa, Luisa. Nandito siya. Sa tabi mo. Sino, Nay? Wala namang tao ah. Shh! Huwag kang bastos. Naririnig ka niya. Napatigil si Luisa. Sa unang pagkakataon, napansin niyang nakatitig ang ina sa isang sulok ng silid. Doon sa tapat ng kabinet na matagal nang sira ang pinto. Ang mga mata ni Aling Shelo ay malalalim, namumula at tila may kinatatakutan. Nay, wala namang pong ibang tao dito. Baka nananaginip lang kayo. Pagod lang kayo. Sinabi ko naman sa kanya. Sinabi ko naman na hindi ako maingay. Na hindi ako talakera. Pero galit pa rin siya. Ayaw niya akong tigilan. Nay, please, suminahon kayo. Wala pong masamang tao rito. Huwag mo ako hawakan. Baka maramdaman niya. Pinarurusahan yata ako. Pinarurusahan ako. Huminahon nga kayo, Nay. Hindi. Pinarurusahan ako kasi maingay ako. Talakera ako. Matabil ako. Nay, ano ba nangyayari sa inyo? Ano bang ginawa nyo? Kahapon nangangati at nagsusugat yung dilat lalamunan nyo. Tapos ngayon may kausap kayong kung ano. Diyos ko. Yung matanda. Nagulat si Luisa nang biglang bumagsak sa kama ang nanay niya. Kasunod nito ang paghilik ng ginang na parang malalim at kanina patulog. Napabuntong hininga si Luisa. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang nangyayari sa nanay niya. Bumalik na lang sa pagkakahiga ang dalagita at muling natulog. Gumising ka na riyan, Senyorita Luisa. Kanina pa kita ginigising ah. Akala mo anak mayaman ka? Anong oras ka na kasi natutulog kaya laging puyat? Opo, eto na po. Ay, mga kabataan talaga ngayon. Nay, napuyat naman ako dahil sa inyo kagabi. Dahil gumising ka po ng hating gabi tapos may kinakausap ka sa dilim. Ang ingay-ingay niyo po noon para na po kayong mababaliw. At talaga sumasagot ka pa ha? Anong gumising ng hating gabi? Tulog na tulog ako kagabi. Ikaw na bata ka? Wala ka ng galang, sinungaling ka pa? Nay, totoo po ang sinasabi ko. Mabilis na lumipad ang kamay ni Aling Shelo sa pisngi ng anak nito. Isang malakas na sampalang pumutol sa sasabihin dapat ni Luisa. Aray, Nay! Wala kang galang. Ang galing-galing mo sumagot sa akin. At ano? Sino sa atin ang sinungaling? Nay, totoo po ang sinasabi ko. At saka, pwede niyo naman po akong kausapin ng maayos eh. Hindi po kailangan sampalin ako. Dapat lang yan sa'yo nang magtanda ka. Nakakairita ka. Mahinang napahikbi si Luisa nang umalis sa harapan niya ang nanay niya. Hindi niya alam kung bakit walang naaalala ito sa mga nangyari nung hating gabing yun. Hindi na lang niya pinansin at nagsimula na lang sa paglilinis ng bahay na lagi niyang ginagawa kahit na ngayon ay medyo inis at may tampo sa loob niya. Nasaan pala si Andre? Hindi ko po alam, Nay.
Wala bang nasabi sa'yo kahapon kung may pupuntahan siya ngayon? Nung pagkagising ko pa lang wala na agad yun ah. Baka naglakwatsa na naman ha? Baka nandyan lang po yun sa labas, Nay. Hindi naman po yun pupunta sa malayo nang hindi nagpapaalam sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kayong dalawa talaga perwisyo kay sa buhay ko. Huminahon muna kayo, Nay. Ang lakas-lakas po ng boses nyo. Dinig na po kayo sa kapitbahay. Ano naman, hayaan mo para malaman nila kung gaano kayo kasamang mga anak. Hindi na natapos ni Aling Shelo ang sasabihin nang tila may bumara sa kanyang lalamunan. Kasabay noon ay naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang dila. Dahilan para mapaupo siya sa upuan na tila nawala ng lakas. Napasigaw si Luisa sa gulat. Napatigil sa pagwawalis at mabilis na nilapitan ng ina upang tulungan. Kasabay rin ito ang pag-ingay ng bubong nila at paghuni ng mga uwak sa bubong. Nay, ano po nangyayari? Hindi ako makahinga. Ang sakit ng dila ko. Nay, nandito na po ako. Binilang ko po kayo ng gamot para sa kati sa lalamunan. Nay, ano nangyayari? Ate Luisa, ano to? Hindi ko alam, Andre. Bigla na lang nagkaganyan si nanay. Hindi raw siya makahinga. Baka may kung ano nakain si nanay. Wala naman, Andre. Mabilis na tumakbo si Andre papalapit sa kanyang ina at agad itong niyakap mula sa likod. Mariin niyang pinisilang tiyan nito, para bang sinusubukang palabasin ang kung anumang bumabara sa lalamunan, kahit wala naman siyang nakikitang dahilan. Ilang ulit niyang ginawa yon hanggang sa biglang sumuka si Aling Shelo. Nanlaki ang mga mata nila nang makita kung ano ang lumabas. Isang ulo ng uwak, basa ng laway at duguan. Ano yan? Kadiri! Ba't kayo may ulo ng uwak, Nay? At ang daming uwak sa bubong ng bahay natin. Hindi ko alam. Ba't ganyan lang nasa lalamunan ko? Hindi ako kumakain ng uwak. Paano po yan napunta sa inyo, Nay? Mukhang bago pa at punong-puno ng dugo. Hindi ko alam. Pumunta na kaya tayo sa ospital para matignan kayo, Nay. Mukha bang may pera tayo? Sa albularyo. Anong akala mo sa akin? Masamang tao? Nasumpa? Nakulam? Tigil-tigilan mo ko, Andre. Hindi ko alam kung paano napunta sa akin. Pero hindi na para pag-aksayan pa natin ng oras at pera. Sigurado po ba kayo, Nay? Oo, bumalik ka na sa ginagawa mo at makatakasan mo pa yan. Ang ugali mo pa naman. Tumalak na naman si Aling Shelo sa kanyang anak kahit halatang nag-aalala ito para sa kanya. Ginawa niya yun upang pagtakpan ang takot na unti-unting bumabalot sa dibdib niya. Takot sa nangyari, takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya mawari kung paano nga ba napunta sa loob ng lalamunan niya ang ulo ng uwak. Hindi niya rin alam kung anong nangyayari sa kanya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niya ng magpatingin sa isang albularyo. At ikaw, Andre, saan ka naman pumunta, ha? Lamyerda ka ng lamyerda! Lumabas ako, Nay, para bumili ng gamot nyo. Ito po, binilang ko kayo dahil di po ba kahapon pa Makati at mahapdi ang lalamunan at dila nyo? Ba't nagpapalusot ka pa? Dapat nagpaalam ka pa rin, Andre. Wala kang galang sa magulang mo. Nay, tulog pa naman kayo kanina eh. Ayoko naman po kayong abalahin. At saka, ang lapit lang naman po ng butika oh. Diyan lang po yun sa kanto. At anong gusto mo palabasin? Na ako mali rito? Ikaw parehong-pareho kayo ni Luisa. Mga masasama kayong anak. Wala nang nagawa si Andre kundi pakinggan na lang ang pagtalak ng kanyang ina. Tahimik siyang naglakad papasok sa kanyang kwarto. Maingat niyang itinabi ang gamot na binili niya. Ang gamot na akala niya'y makatutulong sa kanyang ina. Napabuntong hininga siya. May bahid ng lungkot sa muka dahil kahit papano'y umaasa siyang mapapansin o ma-appreciate man lang ng nanay niya yun. Diyan na muna nga kayo. Pupuntahan ko lang si Maring Fee at may tatanong ako sa kanya. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Si Andre, wag mo palalabasin yan ha. Mamaya maglakwatsa na naman yan habang wala ako.
Sige po, Nay. Pagsasabihan ko po. Umalis si Aling Shelo para pumunta kina Fe upang tanungin ito tungkol sa nangyari sa kanya kanina at kung anong pwedeng maging lunas dito. Kumaring Fe, best friend, nandiyan ka ba? Oh, bakit best friend? At naparito ka? May itatanong sana ako sa'yo. Maupo ka't sabihin mo. Kasi kanina best friend, habang pinagagalitan ko si Luisa, biglang may bumara sa lalamunan ko. Tapos nung nailuwa ko, ulo ng uwak ang lumabas. Ha? Totoo ba yan? Isang galing naman yun, Shelo. Hindi kaya't kumain ka nun? Para ka namang may sira sa ulo. Sino ba namang kakain ng uwak? At saka kagigising ko lang din nun. Natatakot nga ako kasi hindi ko alam kung ba't nangyayari sa akin to. Hindi naman ako masamang tao, sa totoo lang. Bago mangyari yan, may iba ka pa bang naramdaman? Umayos ng upo si Aling Shelo bago lumunok. Inalala niya muna ang mga nangyari bago magkwento kay Aling Fe. Oo, yun nangyari kahapon. Biglang kumati at humapdi yung dilat lalamunan ko. Tapos sabi naman nung anak kong si Luisa, kaninang hating gabi raw, may kinakausap ako sa dilim. Ngayong umaga naman, bigla akong nasuka ng ulo ng uwak tapos ang dami ring dumapo sa bubong namin na uwak na sobrang lakas humuni. Base sa kwento mo, hindi kaya't nakulam ka? Sino naman kukulam sa akin, Fe? Abay, malay natin. Baka may nagawan ka ng hindi maganda. Saglit. Naaamoy mo ba yon? Ang alin? Amoy na nasusunog na buhok. Ha? Parehong nagulat ang magkaibigan nang mas umalingasaw ang amoy ng nasusunog na buhok. Agad nilang sinubukang hanapin kung saan ito nanggagaling. Ngunit kahit anong silip nila sa paligid, wala silang makita. Nasa ganon silang tagpo nang biglang makaramdam si Aling Shelo ng matinding sakit sa katawan. Parang may tumutusok sa kanyang lalamunan, dila at ulo. Sa sobrang kirot, nawalan siya ng balanse at biglang natumba. Shelo! Shelo, ano nangyayari sa'yo? Aray ko, sakit! Ano bang nangyayari? Parang tinutusok ang dilat na lalamunan ko. Pati na rin ang ulo ko. Aray! Ay, Diyos ko. Teka, tatawagin ko mga anak mo para samahan ka rito. Pupunta ako sa pinakamalapit na albularyo para patulungan ka kaagad. Ay, naku po, Diyos ko. Mabilis na inasikaso ni Aling Fe si Aling Shelo bago ito iwan at tumakbo papalabas. Hindi naman kalayuan ang bahay niya mula sa bahay ng matalik na kaibigan, kaya't agad siyang nakarating doon. Halos hindi mapakali sa sobrang pag-aalala. Luisa, Andre, nasaan kayo? Bakit po, Ninang Fe? Bakit po aligagang-aligaga kayo? Ang nanay niyo, puntahan ninyo sa bahay at bantayan ninyo siya. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay best friend. Bigla na lang may naramdaman na kung ano sa dila, lalamunan at ulo niya. Dalian ninyo. Ha? Sige po, Tita Fe. Pupunta po agad kami. Dali, Andre. Diyos ko, ano ba nangyayari kay nanay? Tara na, ate. Dalian ninyo. Ako'y pupunta sa pinakamalapit na albularyo para matingnan agad ang nanay nyo. Pupunta na rin ako kina Father. Sige po, mag-iingat po kayo, Tita Fe. Maraming salamat po. Agad na kumilos ang tatlo. Ang magkapatid ay nagtungo sa bahay ni na Aling Fe. Samantalang si Aling Fe, mabilis na naglakad patungo sa kabilang barangay upang tawagin ang albularyo. Kuya, kailangan ka namin. Kailangan ka ng kaibigan ko. Ha? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan kakabalisa? Yung kaibigan ko po, hindi ko alam pero parang kinukulam siya. Anong nangyayari sa kaibigan mo? Paanong kulam?
Ang sabi niya sa akin, nung nakaraan nakaramdam siya ng pananakit ng dila at lalamunan. Tapos nung madaling araw, sabi ng anak niya, parang may kausap daw sa dilim. Ngayon naman bago pumunta sa akin, may bumara sa lalamunan niyang ulo ng uwak. Pati ang bubong nila marami ring nakadapong uwak. Malalakas ang huni. Nitong nasa bahay ko na siya, biglang mag-amoy sunog ang buhok. Pagkatapos ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagtusok sa dila, lalamunan at ulo daw niya. Nakulam nga ang iyong kaibigan. Nasaan ang bahay nila? Pwedeng nandoon ang ginamit para makulam siya. Nasa kabilang barangay lang po ang bahay nila. Puntahan natin bago tuluyang lamunin ang kulam ang kaibigan mo. Ngayon na lang ulit ako nakarinig ng ganitong kwento. Ay sige, tara po. Mabilis na nagtungo sina Aling Fe at ang albularyo sa bahay ni na Aling Shelo upang siyasatin ito. Hinala nila, naroon ang bagay na ginamit sa pangkukulam kay Aling Shelo at maaaring yun din ang tanging paraan upang mapawi ang sumpa. Ang lakas ng enerhiya ng kulam. Maaaring may ginawang masama ang kaibigan mo sa mangkukulam. Ay Diyos ko, ano nang gawin natin? Nasaan ang kaibigan mo? Nasa loob ba? Nandun po siya sa bahay ko. Papuntahin mo rito. Ako na ang maghahanap ng bagay na ginamit sa kulam. Ang itim na enerhiyang nararamdaman ko ay nagmumula sa likod ng bahay nila. Ay Diyos ko, maiwan ko po muna kayo. Akmang aalis na sana si Aling Fe upang tawagin sina Aling Shelo nang mamataan niya ang mga ito na papalapit na sa kanila. Ay best friend, ano? Ayos ka na ba? Hindi pa po ganun kaayos si Nanay, Ninang. Ganun ba? Ay saktot nandito na rin kayo. Pinatatawag kasi si Shelo ng albularyo para matingnan. Paupuin po natin si Nanay. Mas lalong lumakas ang itim na enerhiya. Kaagad na napaatras ang albularyo nang makalapit si Aling Shelo na namamagana ang leeg. Ramdam niya ang matinding kapangyarihan ng kulam. Ngunit kahit takot, naglakad pa rin siya papunta sa likod ng bahay. Doon, napansin niya ang bagong tabo na lupa. Hinukay niya ito at nakita ang isang pulang panyo na may buhok at panuyod sa loob. May pangalan din ito ni Aling Shelo. Patunay na nakulam nga si Aling Shelo ng isang malakas na mangkukulam. Mabilis na tumakbo ang albularyo papalapit kina Aling Shelo at pinakita ang nakita nito. Nakakita ako ng isang pulang panyo na nakabaon sa likod ng bahay niyo. May laman itong mga buhok at isang panuyod at sa panyo nakasulat ang pangalan ni Shelo. Kay Nanay nga po yan. Mga buhok ko yan. Ay Diyos ko. Kinalulungkot kong sabihin sa inyo, pero sa lakas ng kulam na ito, hindi ko kayang tulungan kayo. At isa pa, sagrado ang kulam. Tanging ang mangkukulam lang ang kayang magpawala ng mga nararanasan mo. At maaaring ikaw rin, Shelo. Hindi pwede. Paano na ako? Hindi na ako makakapagsalita na maayos nito. Gagawa po tayo ng paraan, Nay. Ano nang gagawin natin? Subukan natin maghanap ng ibang albularyo. Ay, saglit. Si Lola Ellie ba yun? Magaling na albularyo yun ah. Nakita ni Aling Fe si Lola Ellie na naglalakad kaya agad niya itong tinawag. Paglingon ni Lola Ellie, nagtama ang tingin nila ni Aling Shelo. At sa labi ni Lola Ellie ay gumuhit ang isang malamig na ngisi. Doon naalala ni Aling Shelo ang nangyari sa pagitan nila ng matanda. At hindi nito alam ngunit nakaramdam siya kaagad ng awa sa matanda. Lola Ellie, kailangan ka po namin. Hindi po ba't kilala kayong albularyo? Itong kaibigan ko po kasi nakulam at hindi po namin alam kung paano malunasan. Ayoko, hindi ako tutulong. Babayaran ka po namin. Hindi lahat ay nakukuha sa pera, iha. Ay paano na ito? Maging mabuting ina at kapwa ka, Shelo. Tumanggi si Lola Ellie na tumulong dahil sa ginawa sa kanya ni Aling Shelo.
Ngunit sa kabila nito, nakaramdam pa rin siya ng awa. Kaya sinabi niya ang katagang yun. Kilala siya bilang isang albularya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, si Lola Ellie ay isa palang lihim na mangkukulam. Isang makapangyarihang mangkukulam. Wala na. Umalis na si Lola Ellie. Alis na rin ako. Ay, pasensya na talaga. Sige po, marami pong salamat. Nay, gagaling ka. Baka sa susunod wala na rin po yan. Dito muna ako ha, para mabantayan ko na rin kayo. Bukas ay maghahanap ako ng ibang albularyo. Napaluha si Aling Shelo habang iniisip ang lahat ng nangyayari sa kanya. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Lola Ellie, kasabay ng pagbalik ng alaala ng mga nagawa niyang kasalanan sa anak at sa ibang tao. Doon niya napagtanto, hindi nga siya naging mabuting ina at kapwa. At marahil, ito na ang parusang dulot ng kanyang sariling mga gawa. Patawad, mga anak. Para saan po, Nay? Dahil wala akong ginawa kundi ang talakan kayo palagi. Simula ngayon, kokontrolin ko na sarili ko. Kahit naman po ganun ay, mahal pa rin namin kayo eh. Simula nung araw na yon, isinapuso ni Aling Shelo ang mga salitang iniwan sa kanya ni Lola Ellie. Labis siyang natamaan kaya pinauwi na rin siya ni Aling Fe, sapagkat alam niyang kaya na niyang harapin ang sarili. Kinabukasan, sinimulan niyang baguhin ang paraan ng pakikitungo sa anak. Mas mahinahon, mas maayos at may pangunawa. Nang lumabas siya ng bahay, wala na ang dating talak. Sa halip, binabati niya na ang mga kapitbahay ng may ngiti. Humingi rin siya sa mga taong nagawan niya ng mali ng kapatawaran, kabilang na si Lola Ellie. Nagulat ang lahat maging ang mga tao sa palengke dahil tila lubos na nagbago na si Aling Shelo. At sa mga sumunod na araw na naging ganon ang takbo ng buhay niya, nawala ang maga sa lalamunan niya at naging mabuti ang lagay niya na parang isang mahika. Parang magaling ka na po, Nay. Oo nga po. Totoo ba? Wala na rin kasing bigat sa lalamunan ko. Makakatala ka na naman, Nay. Biro lang. Sira ka, anak. Hindi na ako magiging ganyan ulit. Sa mga nakaraang araw, napagtanto ko na mas mapayapa kapag hindi ako maingay. Kung hindi ako talakera. Naninibago po ako eh. Masanay ka na rin, anak. Nagpatuloy sa buhay si Aling Shelo. Dala ang mga aral na natutunan niya. Minsan ay napapaisip siya. Marahil si Lola Ellie nga ang kumulam sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, pinili niyang magpasalamat. Sapagkat para sa kanya, ang kulam na yon ay hindi isang parusa, kundi isang biyayang nagturo sa kanya kung paano maging mabuting tao. Wakas!